Isa sa mga haligi ng demokrasya ang pagkakaroon ng boses at partisipasyon ng mga mamamayan. Ang pagboto sa eleksyon ang pinakamagandang halimbawa nito. Ang malayang desisyon para iluklok ang mga magiging lider ng ating bansa ay karapatang hindi dapat baliwalain ng bawat botante. Ngunit kaakibat ng karapatang bumoto ay ang responsibilidad na tiyaking bibilangin ang inyong boto. Sa mga nakaraang halalan, maraming naiulat na mga dayaan. Anumang forma ng pandaraya ay dapat iwasan, matyagan at labanan. Ito ang nagbunsod sa ilan sa mamamayan na questionin ang ilang elemento ng eleksyon. Narito ang ilan sa kanilang mga katanungan at saloobin. Talaga bang hindi na dadaya ang PCOS machine natin? Di po talaga nadadaya ang PCOS machine. Gusto kong mag-volunteer para protektahan ang aking boto. Saan ako pupunta? Gusto ko mag-volunteer para protektahan ang aking boto. Saan ako pupunta? Ako po ang inyong lingkod, Robert Tan, at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tutok lang kayo sa isang oras ng komprehensibong talakayan ang hatid namin sa inyo kasama ang aking partner na si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert, at magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Cathy San Gabriel. Para sa ating talakayan ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang komprehensibong review sa proseso ng pagboto. Sisilipin din natin ang mga telltale signs ng pandaraya sa eleksyon at kung ano ang maaari nating gawin laban dito. Makakasama po natin sa diskusyong ito ngayong mga eksperto sa vote protection mula sa youth sector at sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Dito yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Babalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Muli, ako po si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan ninyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Kung may mga katanungan naman kayo o mensahe kaugnay sa ating paksa ngayong araw, maaari kayong sumali sa aming talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. May kasabihan po tayo na you need to learn to walk before you can run. Maaari din itong mai-apply sa ating pagboto. Bago kasi natin malaman ang mga anomalya at pandarayang mangyayari sa halalan, kailangan ay maging pamilyar muna tayo sa mismong proseso ng eleksyon. And to shed light on these matters, we have on the studio with us Attorney Marina Demeterio, Trustee and Legal Board Member of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. She is also the Director for Electoral Reforms. At kasama rin po niya si Einstein Recedes, ang former National President ng National Union of Students of the Philippines, ang spokesperson ng Rock the Vote Philippines at Student Christian Movement of the Philippines. Umpisa na po natin ang ating diskusyon. I-refresh po natin ang ating mga isipan kasi 3 years ago pa po yung huli nating eleksyon. Ano po ba yung mechanics ng voting? Ano yung mga gagawin natin bago tayo pumunta sa ating mga polling precincts, pagdating po natin, at pagkatapos bumoto? Attorney Demeterio. Unang-una, magandang hapon sa inyong lahat. Unang-una, maaari nating tingnan ang ating mga pangalan. May COMELEC website po tayo. Doon natin makikita kung saan tayo naka-assign na presinto, kung saan tayo dapat na eskwelahan o polling place na dapat pumunta. Tapos, pagkatapos nun, sana mas maganda, mas maagang ating mga botante sa pagpila o pagpunta sa ating mga assigned precincts or polling place. Tapos doon makipag-ugnayan na doon sa mga Board of Election Inspectors at hanapin again ang kanilang mga pangalan. Tagda sila doon sa ating mga voters registration book.
at kukuha na ng balota, pipila, i-accomplish nila sana yung kanilang mga balota at pag-accomplish nila sana husto naman o tama ang kanilang paglagda dun sa kanilang mga balota. Yun ang napakahalagang tandaan, mga kaibigan, dahil po automated na nga ang ating botohan. Einstein, ano yung mga dapat tandaan nila, yung tamang pag-fill up nung kanilang mga balota? Una po siguro, dapat bago pumunta yung ating mga botante sa presinto, maganda na ihanda na yung mga pangalan ng kanilang iboboto. No, para hindi na magtatagal doon sa presinto, doon pa mag-iisip kung sino yung iboboto. Pangalawa po ay huwag mag-overvote. No? 12 sa senador, isa sa party list, isa sa district representative. No? Kasi po, pag nag-overvote po, masasayang po yung boto. So, pwede naman po na halimbawa, 12 senador, pero isa lang o kaya 3 lang. Oo, kung talagang isa lang ang gusto Opo, nila. ayos lang po yun. Huwag lang lalagpas sa 12 kasi hindi po bibilang machine yung kanilang boto. Ingatan din po na huwag magkaroon ng smudge o mancha o masulatan po yung balota kasi may mga cases po tayo ng nakarang eleksyon na hindi binasa ng machine. Dahil medyo sensitibo po yung ating balota para pong lotto ticket na bawal matupi, bawal mabasa, bawal pong masulatan. Attorney Demeterio, kayo po ay isa sa mga accredited Citizens Arm ng ating COMELEC. Ano po yung mga experiences ninyo last year na common na na-encounter po ng ating mga kababayan na problema pagdating po sa kanilang mga polling precincts? Karaniwan ang reklamo sa amin, yung napakahabang pila sa ating mga presinto at saka yung karaniwan pa rin yung hindi nakikita yung kanilang pangalan sa voters list. Yun naman yung talagang palagi, every election, yan ang ating na-encounter. Tapos again, meron mga, I don't know, yung sinasabi nating EPAL na naglilibot sa mga presinto, sa mga eskwelahan, na nagdi-distribute. Yun, basically ganon. Yung kaguluhan lang, dahil may maraming mga tao, pumipila, napupuno yung ating mga presinto ng mga tao na minsan hindi naman sila dapat naroroon. Einstein, ang kabataan consists of a majority of the voters. Ano ang ginagawa ninyo sa inyong samahan sa Rock the Vote Philippines para makatulong naman din sa prosesong ito na napakahalaga sa bawat mamamayang Pilipino? Una po, first to reckon, dapat kilalanin na yung kabataan. Malaki yung dapat niyang gampan na papel dito sa darating na halalan. Una, sinasagawa natin yung education campaign. Hindi lang sa mga kabataan, kundi maging dun sa ating mga botante, no? Kung paano ba yung proseso ng pagboto. At hindi lamang dapat masapatan tayo doon sa tayo ay boboto tapos na yung ating tungkulin, kundi pinapaliwanag natin sa taong bayan na kinakailangan may papel din tayo para bantayan yung ating boto at yakin na mabibilang ng boses ng mamamayan sa darating na halalan. Attorney Demeterio, kanina nabanggit mo yung mga problemang na-encounter natin at sinabi mo, yun yung mga lumang problema na rin. Ano pong ginagawa ng COMELEC, especially po, marami pong kaagapay ang COMELEC sa ating eleksyon, para po hindi naman po ulit ng ulit itong mga na-encounter na problema natin? Ang COMELEC, nakikipag-ugnayan naman sa amin, sa lahat ng Citizens Arm, humihingi sila sa amin ng aming mga opinion o suggestions para ma-improve yung ating voting system. And ang pagkakaunawa ko din, maglalabas sila ng tinatawag na general instructions. Yung general instructions na yun, doon nakapaloob yung procedure ng pagboto, yung procedure din ng pagrereklamo, nakasaad doon sa lahat. Like halimbawa, kung sino yung mga dapat na nandoon sa presinto, anong oras tayo dapat naroroon, at saka nakalagay din doon kung paano babasahin o i-appreciate nung makina yung ating mga boto na ating ilalagay doon sa mga ballots. So, nandun lahat yon, nakalagay siya doon. So, ina-address naman yan ng COMELEC. Bagamat pangalawang beses na po tayong magkakaroon ng automated elections, marami pa rin po sa ating kababayan ang medyo hindi pa masyadong pamilyar sa konseptong ito. At bagamat sinabi na ng COMELEC na hindi pwedeng dayain itong bagong sistema na ito,
Bakit po? Pakipaliwanag nga sa amin. Unang-una, no, dumaan naman ito nung 2010 pa sa unang-una yung tinatawag nating bidding. At pagkatapos ng bidding na yun, dumaan siya sa pagsusuri, hindi lamang dito sa ating local, sa Pilipinas, kundi pati sa international community. Tinest nila, sinuri nila yung ating buong sistema ng automated election system. From the accuracy of the PCOS machines hanggang dun po sa tinatawag natin na consolidation and transmission of the votes. So, nandyan naman yan lahat. Hindi lang nga dito sa bansa natin, pati yung international community. Einstein, sa inyong pagmamonitor noong nakaraang eleksyon, ang isa sa lumabas na findings ninyo, isa sa mga malaking naging problema ay yung dun sa transmission. Pakikwento nga sa amin. Magkaiba yung nag-transmit yung makina, pero hindi lahat ng election returns ay nabasa ng tama. No? Merong walang pangalan, merong hindi nakalagay kung ano ang posisyon. No? Ang problema pa natin, pag napunta sa kamay ng maling tao yung parang jammer ng signal, no? Ay talagang mapipigilan yung pag-transmit ng returns sa server. At isa pa, marami pa ring lugar sa bansa natin ang walang signal, no? O walang infrastructure for network. Kaya yan yung dapat tignan din mabuti ng COMELEC kung paano may ensure na matatransmit ng maayos yung boses o yung boto ng ating mga kababayan, lalo sa far-flung areas. Mahalaga nga ang role ng kabataan. Sa tingin mo ba mas aktibo ngayon ang youth pagdating sa pagboto at pagmamatsyag na rin? Tingin ko, dahil ngayong panahon na net or social media yung kadalasang ginagamit na medium na ng mga tao, makikita naman natin, halimbawa, nag-start yung national campaign period at marami sa mga reports ng violations sa guidelines ng COMELEC ay nagmumula sa social media or sa internet. At makikita natin, mapapansin natin na majority naman ng gumagamit ng internet ay mga kabataan. Kaya tingin ko, masasabi natin na talagang na-engage ngayon yung kabataan through social media. Pero dapat din maunawaan ng ating mga kabataan na hindi po sapat na sa internet lang tayo lagi nagpa-participate. Ibig sabihin, dapat lumabas tayo sa ating mga NUC, lumabas sa mga bahay at pumunta doon sa mga barangay, communities para mag-discuss din ng bago kasi itong election system eh. At marami sa ating mga kababayan, lalo sa mga rural areas ay medyo takot sa bagong teknolohiya. So, kailangan tulungan natin na ipaliwanag sa kanila ano ba itong automated election. Kaya mamaya ipapaliwanag pa natin further. Marami pong punto ang lumabas sa unang bahagi pa lang ng ating talakayan bago natin tunguhin ang kaugnay nitong mga dayaan at kung paano natin po protektahan ang ating sagradong boto. Maganda sigurong balikan muna natin ang mga puntong nailahad. Robert? Maraming salamat, Cathy. O nga, marami tayong nakikita at natututunan dito sa ating talakayan ngayon. Ayon nga kay Attorney Demeterio, may COMELEC website naman na pwedeng puntahan ng ating mga botante para tingnan kung ano yung proseso ng pagboboto at kung saan silang polling precinct na pupunta. Maganda daw na pumuntang maaga para hindi naman makisama doon sa dumadaming tao na mga bumoboto. At ayon din kay Einstein, maganda rin na bago kayo pumunta sa mga polling precincts sa araw ng botohan ay ihanda na yung mga pangalan ng mga inyong iboboto para pagdating doon ay hindi na kayo magkakaroon ng mas mahabang oras. Tulad lang sa mga senador ay 12 lang, sa mga party list ay 1 lang. At siguraduhin daw na walang erasures at walang mga smudges kasi baka hindi ito basahin ng makina. Isipin lang daw na para kayong tumataya sa loto pag mas dumami ang mga numbers na inyong inilalagay, hindi ito makikita ng makina at hindi lalabas ang inyong boto. At kung may mga katanungan naman kayo o mensahe, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page at www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong halalan ng 2010, ayon sa ulat ng PPCRV,
may ilang kaso ng di pagkakatugma ng bilang ng mga boto na itinala ng printed election returns at transmitted election returns galing sa isang PCOS machine. Ayon sa COMELEC, karamihan sa kasong ito ay dahil sa dating datos sa PCOS na ginamit sa final testing and sealing ay hindi nabura bago gamitin sa aktwal na botohan at ang mga naitalang kaso ay maliliit at di makakaapekto sa kabuuang resulta ng halalan. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Bago po namin ipatuloy ang diskusyon, mayroon pong katanungan ng ilan sa ating mga viewers. Ang una ay mula kay Kiko of Tanay. Last election daw, hindi siya nakaboto dahil wala daw yung pangalan niya sa voters list. Pero tama naman yung presintong pinuntahan niya. Ano ba daw ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ganito? At mula naman kay Charmaine ng Malate, paano daw susolusyonan yung kawalan ng signal sa mga far-flung areas? Kathy, balik sa iyo at sa ating mga panauhin para tugunan ang mga tanong at sa patuloy ninyong talakayan. Maraming salamat, Robert, at sa ating mga viewers na nagbigay ng kanilang mga katanungan. Unang question, Attorney Demeterio, ang tanong ng ating kababayan ay paano ang gagawin niya kung wala yung pangalan niya sa voters list? Actually, ito, merong rules ang COMELEC na nilabas. Unang-una, titingnan muna yan ng ating BEI, yung kanyang, magpapakita siya ng kanyang identity, yung proof of identity niya, yung mga valid government-issued IDs. Tapos doon titingnan yung po mga lisensya, passport, yes, birth certificate, SSS, GSIS. Tapos, usually, ang ginagawa ng ating Board of Election Inspectors, titingnan niya yung mga daliri kung meron na siyang indelible ink. Kasi ang presumption kasi ng ating BI, kung pupunta ka doon, wala ang pangalan mo, it's either hindi ka talaga listed voter doon or maaring nakaboto ka na, gusto mo lang uli bumoto. Tapos, pagka nagawa na ng BI yung pagsusuri doon sa ating mga botante, titingnan niya yung mga physical, may mga physical marks ba siya to show na baka hindi nga siya doon nakarehistro or nakaboto na siya. I-announce naman yun ng ating BEI yung pangalan niya in a tone loud enough to be heard by all the authorized personnel at saka the other voters in that precinct para ma-assess nga, talaga bang taga dito ito. Tapos, so pag may tumutol, hindi ka namin yes, kabarangay, ganyan. Yes, pwedeng maantala. Yes, oo, maantala, yun. Tapos, nakalagay din dito sa ating, pagka hindi siya na-challenge, and the question shall be decided in his favor, he will require the voter to sign the voters list. And in case of illiterates or persons with disabilities, they will require the said voter to affix the thumb mark dun sa kanyang computerized voters list. At pagkatapos nun, madaanan na niya yung proseso na yon, papayagan na siyang makaboto ng ating BEIs. Pero paano po talaga kung wala talaga yung pangalan niya dun sa master list, yun sa book na sinasabi niyo? Yun, hindi siya talaga papayagan. Again, kailangan magpapatunay siya na talagang lehitimo siyang botante dun sa kanya. Yung pangalawang katanungan naman po mula sa ating manonood, yung tungkol sa signal. Dahil nabanggit mo kanina, Einstein, na isa ito sa mga naging problema yun sa transmission dahil may mga lugar po, lalo na dun sa mga far-flung areas, na talagang mahina ang signal. Kaya nga po, una dapat ang sumagot niyan, COMELEC Kaya tinatanong nga natin talaga, handa ba talaga ang bansa sa isang automated election system? Given na marami sa mga lugar ay walang signal. Mahaba-haba po yung naging preparasyon ng COMELEC at alam nilang bahagi ng proseso ng election ay transmission. Kaya dapat ay inihanda nila na tiyakin na may mga signal talaga sa ating mga cluster precincts for transmission. And not only transmission, kundi isang secured na transmission system. Ibig sabihin, hindi maantala or hindi ma-hack na proseso. Kasi ang problema po, baka dahil meron tayong kakulangan sa network infrastructure o walang signal, baka mag-resort na lang into
yung mga simpleng pamamaraan ng transmission na hindi secure pasukin ng mga masamang elemento. Well, ang COMELEC, dun sa mga areas na walang signal, they coordinated with our telecommunication companies, no? Tapos, and I was also informed, gaya noong 2010, they provided us with satellites at saka yung bigan mediums, no? Para to assist dun sa transmission. Ngayon naman, kung sinasabi natin yung po pwedeng ma-hack, siguro medyo parang malayong mangyari. Nakita naman natin noong noong 2010 parang hindi naman siya sabihin natin na imposible, pero marami kasing mga nagbabantay. Again, meron tayong transparency servers, meron tayo again yung government servers natin from the COMELEC side, at saka dun sa tatlo yan. So, mababantayan mo, and I was also informed na may mga sistema na silang nilagay o guides para makita mo kung tinatamper ba yung mga resulta. Kasi hindi naman yan agad kumbaga parang sinasabi nga nila, mag-transmit from the or dun sa canvassing sites, itatransmit natin, mag-handshake yan. So, meron niya mga, kumbaga parang may mga susi or codes bago tatanggapin ng commission. So, para i-hack, parang hindi nahihirapan akong isipin na kayang gawin ng kung sino man yun. Bago natin pag-usapan itong iba pang issue kung talagang pwede bang madaya o hindi itong ating sistema, kanina po ay binigyan nyo kami ng overview kung ano yung mga dapat naming tandaan bago, during, and pagkatapos namin bumoto. Ngayon po, Attorney, can you take us through the scenario, a walkthrough kung ano po yung maaari naming datnan? Kunwari po ako, handa na akong bumoto, dala ko ang aking voter's ID, dala ko ang aking lisensya. Pagdating ko po sa polling precinct, sa public school, ano po ang una naming dapat gawin? Okay, pagdating ninyo doon, pupunta na kayo doon sa assigned precinct. Unang-una, dapat alamin ninyo kung sino-sino ba yung mga authorized na tao, kasi baka naman din mamaya na allowed inside the polling. So, hindi po lahat pwedeng tumambay dun sa loob? Yes, hindi Sino dapat. lang po ang pwede? Of course, yung ating BEIs, and then yung accredited poll watchers, one from the majority party, and the dominant majority, and the dominant minority, and then the accredited citizens arm. So, in this case, yung accredited citizens arm, may 3 tayo. Pero, again, depending on the size of the polling place, may mga parang order of priority yan, may hierarchy yan. So, pagdating ninyo doon, ang pagboto ninyo naaayon sa oras din ng pagdating ninyo. Kumbaga, parang in accordance with, alam ba, dumating ka doon alas 7, ikaw yung pinakauna, di ikaw din yung unahin nilang pabobotohin. So, pagpunta mo din doon, dapat alam mo sana, familiar ka na, nadaanan na natin to ng 2010. Gaya nga na sinasabi ni Einstein kanina, yung ating mga ballots, dapat familiar ka din doon kung paano mo siya i-handle. So, pag kuha mo ng iyong balota, i-guide ka na, actually, hindi ka i-guide kasi bawal yon. Bawal. Except if you're an illiterate or a person with disability. Yung mga citizens po, pwede rin? Yes, I was also told na meron ata na rin guidelines for that, no? Para i-assist sila. Tapos, pupunta na sila dun sa mga kanilang pwesto kung saan sila boboto, dala nila yung marking pens at saka yung mga ballot secrecy folders. Tapos doon, lalagdaan na nila o fill upan na nila yung ating mga balota. Pagkatapos nila ma-fill up, sana again, sabi nga ni Einstein, tama yung pag-handle. Sana iwasan natin na madumihan yung ating balota at saka dapat alam natin, pagpunta mo doon, may guide ka na. Ilan ba yung iboboto mo? Sa senador, 12. Sa ating congressman, 1. Sa mayor, 1. Sa ating mga konsehal, sunod-sunod na yan. So, ganon. Ito po yung pinakamahalaga. Yung pagkatapos po, yung balota nyo po, pupunta po kayo mismo dun sa machine. Yes. At kayo po ang magsusuot doon. Yes, oo. Ikaw ang maglalagay nung ballots mo doon sa makina. Hindi po pwedeng iwanan nyo na lang at ibigay nyo sa BEI. Oo, hindi. Bawal yon. In fact, kasi di ba nakalagay naman sa ating mga batas na unang-una yung balota hindi dapat niya nakikita ng kahit na sino man. Hindi yan pwedeng picturean, hindi mo po pwedeng iwagayway o ipakita mo ito ha,
bawal yon, bawal na bawal yon. Dapat ikaw ang maglagay diretso doon sa ating ballot box na ipapabasa sa PICOS. Nako, marami pa tayong pag-uusapan, yung mga issue pa na kinakaharap at maaari nating kaharapin sa ating pagboto sa Mayo. At ibig sabihin po, hindi simpleng usapin itong pandaraya. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Merong simpleng pamamaraan para mabawasan ito. Ano pa ba ang mga importanteng points na natalakay na natin, Robert? Yung Kathy, hindi nga simple. Quite complicated nga itong pagboboto. Sa mga nakaboto na 3 years ago, medyo baka mas magaan yung pagboto nila. Pero sa mga bagong botante, marami tayong kailangan alamin bago tayo pumunta sa mga polling precincts. Pumunta muna sa COMELEC website, tingnan kung anong precinct kayo para alam niyo kung saan kayo pupunta. At siguraduhin, bago kayo pumunta sa mga polling, napili niyo na kung sino mga iboboto niyo para hindi tayo maaksaya ng oras pagdating natin doon sa mga polling precincts. At pagdating doon, ito nga yung tinanong kanina ng isa nating manonood kung wala yung pangalan niya. Meron naman daw mga Board of Election Inspectors na pwede niyong puntahan para masiguro kung nandun talaga yung pangalan niyo sa voters list. At ayon nga kay Einstein, hindi tayo makukulang sa paulit-ulit na yung sasabihin. Pag kayo nagboboto, siguraduhin na walang mga erasures o mistakes kasi pag pinasa ito sa machine, baka hindi ito basahin. So parang loto lang ito. Pag sumobra yung numerong nilagay nyo, hindi babasahin ng machine. At kung may mga katanungan naman kayo o mensahe, maaari kayong sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong Mayo 2010, hiniling ng COMELEC sa Department of Justice na imbestigahan ang kaso ng ni dating Kongresista Ani Susano ng 2 compact flashcards na galing sa PICOS machine. Ayon sa Republic Act 9369, ang mga opisyal lamang ng COMELEC ang otorisado na magkaroon ng gamit sa halalan katulad ng PICOS machine at CF cards at sino man ang lumabag ay maaring makasuhan. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At bago ang lahat, alamin naman natin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga manonood. Ito ay mula kay Joe ng Las Piñas. May typical look ba ang mga mandaraya sa mga polling precincts? Meron ba? Posibleng pandaraya ay yung external. Ano-ano po ba yun? Like kanina, no, common, like ako noong 2010, bumoto ako, 4 na oras akong pumila. Sinabi mo, maaari rin palang gamitin itong pagde-delay sa pandaraya. Paano po yun? One thing, pupunuin nila na nga ng mga taong hindi karapat-dapat na
pumila doon para pagudin yung legitimate voters natin. So by that, so syempre, di ba, parang, sige, kalimitan niya, nakita natin yan noong 2010. O punuin mo yan ng pila para pagdating ng botante ng ganito, medyo matatagalan sila o masasaraduhan na sila ng ating polling place. So, it's a typical, kaya pinapaalala natin again sa ating mga botante, sana dumating sila doon ng mga alas 7 ng umaga or even before that para makita din nila yung tinatawag natin na mga testing procedures kasi may mga binigay ang COMELEC sa ating mga BEIs na procedures na kanilang susundin para i-test yung buong sistema. Tapos, mabalikan ko lang yung sinasabi nga ni Einstein sa pagiging transparent. Kanina, hindi ko naman talaga sinasabi na na imposible ma-hack ito. Kasi, again, this is a system. Is it a perfect system? It's not a perfect system. Kasi, again, makina at tao yan So, again, nasa sa atin yun. Paano natin i-handle ang lahat ng ito. So, ang nakakabuti talaga is be informed, mag-cooperate kayo o mag-join kayo dun sa mga voters education na ginagawa nga ng Rock the Vote at saka ng Parish Pastoral Council para mas maipaliwanag natin yung buong proseso. Oo. At sinabi nyo nga, ang bulk ng inyong gawain ay yung ngayon, yung registration hanggang bago mag-eleksyon, itong voters education. Ano ba yung mga ginagawa? Napupunta ba kayo sa mga barangay para ipaliwanag sa ating mga kababayan? Lalo yan, medyo yung mga iba medyo takot sa computer at hindi nila alam bago itong proseso sa kanila Yung Rock the Vote po, pumupunta siya sa mga schools to engage yung youth participation. May mga activities kami na concert just to attract the youth to participate. Tapos, pumupunta rin po kami sa mga barangay at komunidad para magtalakay. Wala kaming PCOS machine talaga, pero ang ginagawa namin, meron kaming parang gawa sa karton na kunyari ay PCOS machine para ma-familiarize yung tao. Tinuturo natin step by step, paano yung proseso ng pagboto at hindi lamang pagboto, pagpili ng mga tamang kandidato, ibatay sa track record, sa mga positions nila sa mga issues pambayan, yan yung mga tinuturo natin sa ating mga Attorney, balikan ko lang yung pandaraya. Kunwari ako ay isang voter, nakita ko na tila may pandaraya na nagaganap. Pwede ba ako mag-file ng kaso o complaint any candidate na sa tingin ko ay nandaraya? Oo naman. Ipapatala mo yan dun sa ating, again, babalikan natin ulit si Board of Election Inspector. Meron niya mga procedure, irereklamo mo siya, gagawa ka ng kasulatan, isasabit mo dun sa BEI, tapos yung BEI, required siya na itala lahat ng mga yan, i-record lahat ng mga sumbong na yan, hanggang sa ma-resolve yan ng ating komisyon ng COMELEC. Okay, at yung pong ating mga kababayan, ano yung mga, sa tingin nyo, kailangan pang i-improve para, with regard to the voters, para naman maging maayos yung halalan? Kasi ginagawa nyo na po ng youth sector, ng PPCRV, ng COMELEC, ang lahat, ang ating mga kababayan, anong pwede naming ma-contribute para naman maging maayos itong darating na halalan? Number one, kami sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, umiikot na kami sa lahat ng mga ating munisipyo, ng ating mga syudad na nagbibigay kami ng voters education. Inaanyayahan namin lahat sana makilahok para ma-inform kayo ano yung karapatan mo, ano yung mga dapat ninyong gawin, ano ba yung mga proseso na ito, yung sinasabi nga kanina ni Einstein, pagiging transparent. Siguro, wag din naman natin isabihin na yung COMELEC hindi nagiging transparent sa kanilang mga sistema. Kasi, actually, transparent naman sila. I think I can say this, Kasi, again, meron silang mga website. Yung talaga, ang citizens should be proactive, magmamasid sila, tapos sana din, ang pinaka hindi pa natin na yung vote buying na sana pag naman nila ipagbili ang kanilang boto. So basically ganon, magmamasid sila, magninilay sila, at saka sana pag boto nila magiging responsable sila sa kanilang pagboto. Einstein, sa tingin mo sa inyong paglilibot, are our voters educated enough? Marami po kailangan gawin. Kaya hinihikayat natin yung ating mga kababayan, lalo na mga kabataan, mag-volunteer po kayo. Makiisa kayo dun sa pag-educate ng ating mamamayan sa tama
at wastong pagboto, gayon din sa pagbabantay ng boto. Bilang huling tanong sa inyong dalawa, Attorney and Einstein, alam ko nyo as much help as possible. Maaari nyo po bang hikayatin ang ating mga manonood kung sakasakaling gusto nila mag-volunteer ngayong darating na halalan? Unang-una, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, meron po kaming website. Doon makikita po ninyo yung mga schedules na ating dapat sundan para kung nais ninyo makilahok sa aming Voters Education Campaign. At sa darating po na March 8, sa Pasig Catholic School, meron po kaming First Youth Congress. So, inaanyayahan natin ang ating mga kabataan at lahat na rin po ng ating mga botante na dumalo dito. At marami po kaming mga activities na nakalinya para ho ma-inform kayo at sama-sama tayo, magtulong tayo na protektahan ang ating boto. Einstein? Iniimbitahan po namin yung aming mga kapwa kabataan na wag lang masapatan na bumoto, kundi lumabas, mag-volunteer, tumulong sa mga Voters Education Campaign at tumulong sa pagbabantay ng ating boto at pag-educate sa ating mga kababayan ng tama at wastong pagboto. Meron po kaming follow us at Rock the Vote PH and like our FB page na Rock the Vote Philippines. Tapos, doon po pwede kayong mag-register at mag-volunteer sa aming website at sa aming mga social media. Narinig po natin ang pahayag ng ating mga panauhin. Again, mahalaga po na tandaan na every vote counts at lahat po tayo ay dapat maging mapagmatyag sa mga, at pwede lang po mangyari ito through extensive voter education. Muli, nais po namin magpasalamat sa ating mga panauhin na si PPCRV Trustee and Legal Board Member Attorney Marina Demeterio at Rock the Vote Spokesperson Einstein Resedes. Robert, meron pa ba tayong mga mensahe mula sa iyo? Yes, Kathy. Maraming salamat. Meron tayong ilang mga mensahe at komento mula sa ating mga manonood. Ang una ay mula kay Luis ng Santa Mesa. Dapat nga na ma-educate ang kabataan tungkol sa pagboto at eleksyon dahil kinabukasan nila ang nakataya dito. Mula naman kay Manuel ng Tandang Sora, sana po ay maging matagumpay ang 2013 elections at maiwasan ang mga pandaraya. Sa nakalipas na talakayan na pag-usapan ng ilang mga issues, ito nga, yung kasabihan na sinasabi nila, ito nga automated na tayo ngayon. From the last election ngayon, automated ulit tayo. Yung fear, na, yung takot natin sa mga hindi natin alam. Kaya sinasabi ng ating mga panauhin ay maging informed. Alamin nyo ang inyong mga karapatan bilang botante, pumunta sa mga website ng COMELEC, ng PPCRV, at sumali rin sa programa ng Rock the Vote para maging informed kayo sa darating na pagboto. Para pagdating nyo sa mga polling precincts nyo, alam nyo na ang gagawin nyo. At least mapoprotektahan nyo na rin ang inyong mga boto. At magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan after a few reminders. Alam mo kasi maganda nga ito, may mga organizations tulad nitong PPCRV at ito yung ginagawa ni Einstein, yung Rock the Vote. Kasi kadalasan ito automated tayo, maraming sinasabi nila na you feel what you don't know. So kailangan daw talaga maging educated yung mga voters natin dito. At maganda sila, in their own way, tinatry nilang educate yung mga botante natin, lalo na yung mga kabataan na bagong botante na ngayon pa lang magsisimula itong automated voting. Alam mo, they can't emphasize enough kung gaano kahalaga nga, Robert, itong voters education. At bagamat hindi pa nga panahon ng halalan sa Mayo pa, ay napakalaki na ng ginagawa ng kanilang mga organisasyon dahil yun nga, knowledge is power. Kaya kailangan alam natin yung ating mga karapatan, alam natin yung ating mga dapat gawin at dapat tandaan dahil ang pagboto po ay sagrado. Tsaka ano, pag nakikita na, hindi siya... It's a very complicated process, but kung alam mo talaga yung process, kung saan kang precinct pupunta, anong gagawin mo, so yung maganda yung sinasabi nila na maaga pa lang inista mo na, parang loto yan di ba? Parang sinasabi nila, pag sumobra yung numero mo, hindi siya babasahin ng machine, so baliwala yung boto mo. So kailangan talaga maging mamatsyag sila. Education talaga, it is key.
mahalaga rin, Robert, itong goal ng kabataan. Dahil alam mo ba, noong 2010, 55% ng ating mga botante ay membro o bahagi ng kabataan. So we expect the same this year. At sinasabi nga ng ating guest kanina na si Einstein, 80% of the newly registered voters ay first-time voters. Kaya talagang mahalaga rin na ma-educate sila sa kanilang mga karapatan at mahalaga rin na maengganyo sila para bumoto dahil kung wala naman silang enthusiasm, edi wala rin lahat. So, kailangan talaga nilang maging educated. At maaari niyong i-report ang mga anomalya at iba pang untoward election incidences sa PPCRV hotlines 525-3476, 526-5694, 526-0869 at 526-1417. At maaari din po kayo mag-report sa COMELEC via their isumbong mo sa COMELEC program. Mag-tweet lamang sa @COMELEC ng inyong mga sumbong hinggil sa iba't ibang prohibited campaign acts at inquiries hinggil sa 2013 elections. At naway nadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa pagprotekta ng ating mga boto sa darating na halalan. Ako po si Robert Tan. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari rin ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Salamat po sa ating mga naging bisita ngayong araw at salamat po sa inyo, ang aming mga tagapanood at sinamahan ninyo kami. Ako po si Cathy San Gabriel. Magandang araw po muli sa inyong lahat.